Taliwala sa panahon ug dapit nga imong ginapuy-an, ikaw nakakita, nakadungog ug nakapamatuod sa mga pag-antos, mga kalisod, mga pagdaog-daog ug pagpanamastamas ug pag-abuso sa katungod ug dungog sa tao. Ikaw nangutana, kanus apa ba kahatagan kinig kasulbaran, solusyon kining tanan? Kanus apa ba di ay mabatnan ang tinuod nga kalinaw, tinuod nga hustisya ug tinuod nga kalipay? Ikaw madasig, tungod kay adunay pasalig o mga saad sa pangulo nga politikanhon nga kuno sila mo serbisyo, sila mo alagad, apan ang tanan nabalitan. Tungod sa manggad, propidad, ang moralidad sa mga pipila nga anaa sa otoridad nabalitan. Ikaw mihangad sa Diyos nun nga katilingban, nagatuo nga diha makitaan ang kasulbaran sa mga suliran, mga lulan nga imong ginapasan. Apan hinay-hinay, imong nadiskubrihan ang kamatuoran nga ang gialagaran o ginipinsaan maudi ay ang ilang kaugalingon o personal nga mga katuyuan. Higala, ayaw og kaluya, ayaw walaa ang imong pagsalig, ayaw og kaguol, adunay maayong balita alang kanimo karon. Ang Iglesia Adventista del Sétimo Día o Seventh-day Adventist Church nagapahibalo kanimo nga ang imong gipangita o gikinahanglan imong makaplagan pinaagi ni ini nga tulumanon. Tingog sa paglaom. Ug karon ania ang imong alagad.
ang iyon ka ikaw sa pagikuban ka nako alang sa pagampo. Gamhanan, balaan ug maluluyon ng mga Dios tag-iya ikaw sa mong kinabuhi. Salamat no sa Ginoo sa kahigayunan ng imong gihatag kanamo nganing mga takna magatuon na usab kami sa imong mga pulong. Tabangi ang imong alagad Pastor Israel Villaber mo'y magapahat nining leksyon nga mong pagatunan karon Ginoo. Unta ikaw magahatag kaniyag dugang kaalam alang sa pagpasabot sa among mga pinalanggang mga televiewers nga among gikauban karon. Giyahi matag usa kanamo nga unta kining mensahe nga among matun-an karon mahimong panalangin sa matag usa kanamo. Kining tanan among isalig kanimo tungod lamang sa ngalan ni Hesus nga among maluluwas. Amen. Mga pinanggan akong mga igsoon, malipayon na usab nga pagpakig-uban kanimo karon ning laing yugto na usab ning atong tulumanong tingog sa paglaom special edition nga magatagi kini sa pulong sa Dios nga gihan-ay kini pinagi sa Sabbath School quarterly lesson sa usa ka Sabbath School department sa General Conference of the Seventh-day Adventist Church. Mga pinangga kong kaigsonan, lesson number 11. Gadiin magatagi kini sa suhetong nagkanayon, living by faith. Magkinabuhi pinaagi sa pagtuo. Pero sa dili pa, gusto na ko ipahibalo kaninyo nga karong Sabado, Marso 14, magkita taninyo dinhi sa New Kasay Seventh-day Adventist Church, New Kasay, Duhali, Davao del Norte. See you here mga kapamilya. Ang tunay na magkapamilya ay walang iwanan. Balik na sa itong suheto, nagkanayon, living by faith. Pagkinabuhi, pinaagi sa pagtuo. Dili magsalig sa kaugalingon. Matod pa sa ato ang memory text nga makita dinhi sa Proverbio Kapitulo 29, versikulo 25, nagkanayon, the fear of man brings a snare, but whosoever trusts in the Lord shall be safe. Ang kahadlok sa usa ka tawo magdalag sa kalitag apan ibisan kinsang nagasalig sa ato ang Dios mahimong malayo sa peligro. Sa atong kalibutan karon mga kaigsunan, grabing snare sa atong kalibutan karon. Grabing litag sa atong kapanahonan karon. Sa ato dito sa milabayng semana, mga deceptions, pinaagi sa mga words, hilabihan, nagapalibot ka nato mga kaigsunan. Pero, how do we know? Asa ang tinuod? Kaniba, kana ba? Brethren, there is no other than the safest way is to go back the Word of God, to go back to the Bible. The answer is found in God. The answer is found in His writings. Sa iyang revealed writings, ninyo diha makitaan. Kinahanglan, we must learn to rely on God. We must learn to trust in God para dili ta masaag mga kaigsunan. In trusting God, we need to obey His law. We need to keep His commandment. Then the rest of the blessings, the rest of our providences will just follow by itself. Musunod na ng tanan. Muna giingon ni Kristo sa Mateo 6:33, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things that you need, all these things that you want, all these things that is important to your life, all the things you are praying for, all the things you need will just be supplied by God. Everything shall be provided. So, imo makitaan mga kaigsunan, the reward of trusting Him is the reward of blessings. In other words, we need to make God to be our priority, or else we will be a victim of idolatry. Kung di na to himong priority ang Ginoo, mahimo tang idolators mga kaigsunan. We need to learn to trust in God because what we are here now, we need to live by faith. We are living by faith. The Christians must walk by faith, not by sight, mga kaigsunan. Ato na masabtan din na nga ang pagtuo nga atong gikinabuhian karon will always produce the enthusiasm of keeping the 10 Commandments. Kabalo ka ng word nga Torah, it is for 13 times migawas siya sa Bible, and the 4 of it is recorded in Proverbs chapter 28. So, what does it mean? To
Torah is everywhere, can be found in the Old Testament record of the Bible. But 4 out of 13 makita nimo mga kaigsuonan sa Proverbs chapter 28. Proverbs chapter 28 verse 4, twice, 2 times gilitok ang pulong Torah or 10 commandments or law. Sa 28, 7 and 8, another 2 times mga kaigsuonan gilitok ang Torah that represents the 10 commandments. In other words, if the book of Proverbs is the book of wisdom, masabtan na ito mga kaigsuonan that wisdom starts from the fear of God, and that fear of God results to the keeping of the 10 commandments. Because when you have fear of God, you need to trust Him. You need to submit to Him. You need to surrender to Him. You need to follow Him. And then that will result to the keeping of the 10 commandments. And that's how wisdom started all about it. Dinha nag-start ang kaalam mga kaigsuonan. So imo masabtan din karon that in spiritual language, we can understand that the fear of God is the beginning of wisdom. In other words, the keeping of the commandments is at the same time the beginning of the wisdom. Matod pa sa Proverbs chapter 28 verse 4, those who forsake the law praise the wicked, but such as keep the law contend with them. Ang kadtong salikway sa kasuguan, nagaabiba, nagapakpak sa mga dautan. Pero kadtong nagatuman sa kasuguan, nagkiglantugi, nagkigatbang, nagkigprotesta, nagkigsumpaki, batok kanila. So, imong masabtan mga kaigsunan that wisdom represents righteousness. Wisdom is represented by faith that results to the keeping of the 10 commandments. While foolishness is equivalent to wickedness. Foolishness is equivalent to forsaking the law. So imo makit-an dinhi karon mga kaigsuonan, what makes the Israelite in hidden times before so very different from other nations? Unsa may nakahimo nilang unique nga mga katawan, unsa nakahimo nilang peculiar nga mga katawan. The same with us today. We, the Seventh-day Adventists, believe that we are the unique Israelites. We are the last days people of God, the peculiar people of God in the last days. Now, what makes us peculiar? The same with the people of Israel. What makes them peculiar? It's not only because of their spiritual and abstract theological views, but they become special. They become peculiar because of their concrete choices. What are their concrete choices? Choices about their lifestyle. Vegetarian, health laws, they followed. What else? The things that they are doing every day according to the law. The Sabbath day, the rest day, the natural environment, and their relationship with their neighbors and their family, and much more, their relationship with God. So imo makit-an din mga kaigsuonan, everything on this are governed by a law and the principle of the law. Kanang tanan gikas pagkaon, health laws, moral laws, and everything are governed by the laws and principles found in it. So imo makit-an mga kaigsuonan. Matud pa ni Malamon Solomon sa 1 Kings chapter 3 verse 9, I cannot make decision if you don't teach me. I don't have wisdom if you don't guide me, if you don't give me wisdom. That's why King Solomon here was asking for wisdom. So in other words, imo masabtan mga kaigsuonan, we don't have our own intelligence that we can say that it's wisdom. We cannot trust ourselves to show that we have wisdom. We can decide the matters all about it. No, we are dependent to the wisdom of God. So, the wisdom of God is expressed in the 10 Commandments, in the law. So, mingon gani kag unsa may maayo unsay dautan, what wisdom, what according to your wisdom, which is right and which is wrong. So, mingon ka nga, according to my wisdom, this is the one is right and this is the one is wrong. No, you cannot just say that. You have the pattern, and your pattern to determine which is wrong and which is right and which is wrong is the law of God. The Torah, the Decalogue, mao ang atong pattern mga kaigsuonan. We cannot just say that this is right and this is wrong according to our own human understanding, personal perception. No, that must be avoided. Bawal na mga kaigsuonan. We need to refer
to the standard, to the foundation of God's righteousness, and that is the law. That is God's eternal law, brethren. Kaigsunan, maybe we cannot understand that. But when we believe, when we walk by faith, we live by faith, not by sight. Faith is our connection with God. Ang faith, mo nag-connect na to ngadto sa Ginoo. And by that, pinaagi ang nga pagtuo mga kaigsunan. All the instructions of God will flow into us. All the blessings of God will flow into us. All the righteousness of God will be supplied to us through that faith. Now, God will reveal to you His character through the law, pinagi sa kasuguan. Now, what about that word there, seek God or seek the Lord? Kaya ganun na itong hisgutan ang Matthew 6:33, seek you first the kingdom of God. What does it mean to seek the Lord? Kabalo ka mga kaigsunan, no matter how crucial it is to a life of faith, the law is not the source of life. I would like to tell you that. Though there is a law, but the very significant instruction is to seek God. The law can never be a replacement of God. The law is only a transcript of God's character. It is only a legalistic creed that has nothing to do with salvation. The law is only an expression of God's character. God has given us the law just in order to let you know kung nakatupong ka pa ba sa standard sa pagkamatarong sa Diyos or not. Matod pa ni Malamon Solomon sa Romans 7:7, wa ko kailag panapaw kung ang kasuguan wala pa magsultig panapaw. Sa to pa, igo sa mo determine kung na tupong pabata or na us-us bata sa standard of God's character. That is the purpose of the law. And the law cannot provide you life. According to Paul, sa Galatians 3:24, the law is our schoolmaster. Sa New International Version, matod pa mga kaigsuonan, verse 24, therefore the law was our tutor to bring us to Christ, that we might be justified by faith. Tutor, schoolmaster. Sa Grigo, mga kaigsuonan ka ng tutor or schoolmaster, paidagugos. Paidagugos meaning mag-aagak. Ang 10 Commandments may muagak ka na to, paingon nga to kang Kristo. How come? When the 10 Commandments says nga nakasala ka, because sin is the transgression of the law, according to 1 John chapter 3, verse 4, kung ang tao pinaagi sa kasuguan, nakabalo siya nga nakasala siya, ang taong makasasala will be brought to Christ. The law will say, oh, you are a sinner. Nakalapas ka. So, just one way or another telling you, you need a Savior. Unless we accept that we are a sinner, we don't need a Savior, mga pinangga kong kaigsunan. Remember that. Gawas kung mudawat tang makasasala ta, dili ta mangitag manluluwas. Wa ta manginhaglang manluluwas. Pero tungod kina kabalutang makasasala ta, gidawat na tong makasasala ta, mangita tag manluluwas. And no other than but Jesus Christ. So, tama ang gisulti ni Paul that the law is our paidagugos to Jesus Christ. The law is our guide, our schoolmaster to Jesus Christ. Brethren, Jesus Christ is the truth. He is the source of wisdom. When the 10 Commandments will bring us to Christ, the 10 Commandments will reveal to us the wisdom of Christ. That's why, sa chapter 28, verse 5, matod pa ni Malamon Solomon, mga kaigsunan, evil men do not understand justice. If you are not keeping the law, you cannot understand justice. But according to King Solomon, but those who seek the Lord understand all. Kadtong nagapangita sa Dios, masabtan niya tanan. What is justice? Judgment. What is the basic element of judgment? Is the law. Balaod, mga kaigsunan. So, what is the law then? The law is the standard foundation of the judgment. If we want to have a correct thinking, a correct mind to judge what is right and what is wrong, we need to refer to the standard of justice.
The standard of judgment is the Ten Commandments. And that's where our understanding shall be based. Diha na to ibase ang atong salabutan o pagkamaalamon. Sa chapter 28 verse 5, 2 times gilitok ang pulong understand. The same with verse 4, 2 times gilitok ang pulong law. So imong masabtan karon dinhi that understanding or wisdom is based upon by the law of God. Nakuha ninyo mga kaigsoon ng punto? Ang atong kaalam pagpili sa maayo ug dautan must be based on the law. 2 times gibalik-balik mga kaigsunan. And finally, it is the seeking of the Lord. Both the wisdom, the law, and the seeking of the Lord belongs together. They are just one. You cannot just keep the law without seeking God, and it is a useless thing to seek God without keeping the law. Because according to King Solomon 28 verse 9, bisan ang imong mga pag-ampo, mahimong dulumtanan ngadto sa Dios kung ikaw magpabiling magpalingog-lingog sa pagtuman sa kasuguan. How God will listen to you if you don't take heed to the admonition, especially on the Ten Commandments? The Lord will never listen to us. That's why understanding, it is derived from God to those who obey His commandments. Abi ninyo mga kaigsuonan, another point nga gipasabot ni Malamon Solomon mga kaigsuonan is with regards to the words for the rich. Doon na siya pasidaan para sa mga dato. Sa 1 Juan Kapitulo 2, 15 hangtod sa 17, matod pa niya, do not love the world or the things of the world. If anyone loves the world, the love of the Father is not in him. For all that is in the world, the lust of the flesh, the lust of the eyes, the pride of the life, is not of the Father, but is of the world. And the world is passing away, and the lust of it, but he who does the will of God abides forever. Imo masabtan mga kaigsuonan nga ang pagkadato dili dautan. Ang dautan kung imong higugmaon ang imong kadato. Mao nay imuhang bantayanan kamong mga dato. Si Malamong Solomon sa Proverbio 28 versikulo 8, matud pa ni Malamong Solomon, do not get rich at the expense of the poor. Ayaw paningkamot nga madato ka nga gastuhon nimo ang mga kabos. I-exploit nimo ang mga kabos. Ang imong kadato mga kaigsunan shall never become a justification of what you have been done to exploit the poor. Aron lang ka madato, imong pahimuslan, panamastamasan ang mga pobre. Ikaduha, 28 versikulo 27, matod pa ni Malamong Solomon, ayaw give to the poor, manggihatagon ka sa mga kabus. But ipasabot, dili ka magdalo mga kaigsunan. You have to control your passion and your appetite. You have to deny yourselves that somehow you will have some portion of your money nga ma-share pa nimo sa mga kabus. Daghang kitag mga expenses, lingkod ragod mo. Kamo mga kwartahan, lingkod mo. Kompyutag, asa pa rin yung mga expenses. Tuwa sa pihapi, tuwa sa pangligog dagat, tuwa sa mga bar, tuwa sa mga inuman, tuwa sa mga... Dili kayo importante, pulos lang pagtagbaw sa kaugalingon. Tuwa sa mga sinina, mga sapatos, mga bag. Ang motor nga brand new pa kaayo, gipang usab. Ang motor gikasan og palit, 70,000. Gipagwapo, gi-enhance, gibutangan og mga palamuti o parte-arte, nigastog another 30,000. Does it a need? No, it's not. Just assurance. Pakita lang, manifestation lang, aron matagbaw imuhang mga pangandoy nga kinaugalingon. Why not?
Control yourself. Deny yourself and give it to the poor. Ihatag sa mga kabos. Another thing, work hard. Proverbio 28:19. Work hard. Dili gusto ang Ginoo nga madato ka kay nangawat ka. Dili mo gusto ang Ginoo nga madato ka kay nanghantok ka. Dili gusto ang Ginoo madato ka kay nangilad ka. Madato ka kay naka-jackpot kag sugal. No. Ang gusto sa Dios, step by step. You need to become rich. Ma-rich ka man, madato ka man, pinaagi sa imong kaugalingong paningkamot uban tabang sa Ginoo. The last one, Proverbio 28:20. Matod pa, do not try to get rich fast. Ayaw pagdaling madato. Ayaw pagdali nga madato, mga kaigsunan. Don't avoid any shortcut method to richness. Kanang shortcut nga pamaagis kadato likayanan ninyo. When we close an eye to someone, to some dishonest action, and as a result become complicit in that action, sometimes piyungan na to ang mga tinikas-tikas nga pamaagi mga kigsunan aron lang makabot ang bahandi. When we are so eager to enjoy the wealth of our parents that we rob them of what they need to live now. Usay aron madali tag kadato ang mga bahandi sa to mga ginikanan, una-unahon na itong panguha. That is the worst thing that is going on in our time today. Apuradong madato. Nagdali nga madato, mga kaigsunan. Kabalo ka, katong naghimo, nining mga butanga, mga kaigsunan, nga ilahang gihimo, batok sila mga ginikanan. In other words, they are murderers. Nahimo silang mga murderers. Ngadto po sa mga kabos, si Malamon Solomon doon na po sa handbook. Gusto ipasidaan ni Malamon Solomon sa Proverbs 29:13 that the poor and the rich are made equal. Pariha. The same sunlight ilang gi-enjoy. The same air they share together in breathing. The same. Ang kahayag nga gigamit kangit-ngit sa adlaw sa gabi, pariho, mga kaigsunan. They are the same. Equal. Made equal by God. Sa Proverbs chapter 28:3, the poor man and the oppressor have this in common. The Lord gives light to their eyes both. Katong dato o pobre, manglulupig o gilupigan, pariho. They are made equal by God. And I would like to tell you, buti pasabot ni Malamon Solomon, nga ang mga dato, ang mga pobre, pariha silang katungdanan. They have the same responsibilities. Kung ang mga dato bawal magpahimulos sa mga kabus aron madato og samot, ang mga pobre pod bawal abusuhan ang mga dato aron makashare sila sa kadato. Dili rason nga ang imong kawaladon may gamiton aron ka mangawat, manulis o mahimo kang dautan. Dili na sa may rason. Ang pagkapobre, dili katarungan nga imong pahimuslan ang imong sikataw. Ang parabulo ni Kristo mahigala nga kinahanglan kung ikaw gipasaylo ka ni Kristo, dapat kabalupog kang magpasaylo sa imong mga kapwa o lipon kauban sa pag-alagad nimo kang Kristo. Dili tungod kay gipasaylo ka, abusahan nimo mga gipasaylo pod. We are all the same. Sinners saved by grace. Mga makasasala nga giluwas pinaagi sa grasya sa Dios. Kabalo ka, mga kaigsunan, sa maong kahimtang, kining paghatag, pagtabang og support, mga kaigsunan, sa simbahan o sa buhat, wala gibase sa gidakon sa kantidad. Kaya kung ibase sa gidakon sa kantidad, ang Dios sa langit mahimong unfair. Gibase sa pagbati, mga kaigsunan. Sa sambingay nga gihimo ni Kristo, ang kadtong babaeng kabus, babaeng byuda, nihatag usa ka drakma. Samtang ang kadtong mga dato nihatag og pila ka libo ka drakma. Pero kadtong usa ka drakma nga gihatag sa babaeng pobre,
Giisip ka to sa Dios nga pinakadako nga paghatag, dako pa kaya itong thousands of drachma nga gibubo sa mga dato, mga kaigsunan, para sa simbahan. Kabalo ka nga no? Gibasi sa pagbati. Bisag usa lang ka drachma ang gihatag sa babaeng pobre. Pero para niya 100% na to, mga kaigsunan. Galing lang kay ang iyang 100% kinatibuk-an niyang pagbati nga muhalad usa lang ka drachma. Kadtong ni dato nga nihatag og 1,000 ka drachma, dili pa to 100% para niya. 1% pa lang to, mga kaigsunan. Pero dako lang ang iyang 1%. Manang God is fair eh. Ang Dios makiangayon ang gidak-on sa pag-support o sa pag-offering, wala gibase sa kantidad, kundili sa pagbati, mga kaigsunan. Kabus, okay, kabus. Pero matud pa ni Malamon Solomon 28 verse 6, better is the poor who walks in his integrity than one perverse in his ways, though he be rich. Mas may pang usa ka pobre nga maglakaw sa iyang kadungganan kaysa usa ka tawo nga binalitad ang iyang mga dalan bisan pagdato pa na siya. Pobre pero nagtinarong. Pobre 100% ang gisupport. Mas may pa na kaysa dato nga dili mao ang iyang kinabuhi. Posible ba nga ang pobre mudaog-daog og pobre? Yes. Verse 3. Matud pa, a poor man who oppresses the poor is like a driving rain which leaves no food. Ang tao nga mudaog-daog og kapwa pobre sa manioy, mangunay man. Mura siyang driving rain nga way pagkaon. Ang main issue din madato ka magmapobre, it's not the issue. The issue is righteousness. How do you live by faith and have attained righteousness from Jesus Christ? Mao ni punto, mga kaigsunan. Wisdom here represents righteousness. Poverty is not to be concluded as the aftermath or result of wickedness. Although we believe that once you are righteous, you will never be poor. Ako uyon ko niya na, basta matarong ka, di ka pobre. Kaya ang matarong, mga kaigsunan, maalamon. Ang matarong dili tapulan. Ang matarong dili tikasan. Ang matarong dili daog-daogan. Panalanginan sa Ginoong matarong. So madato ang mga matarong, mga kaigsunan. Madato sa kompleto nga aspeto. Dili kay kwarta lang nga kadato, mga kaigsunan. Pero ang panglawas na ut-ut sa kanser, mga kaigsunan. Kwarta lang ang panalangin, pero ang kidney na ut-ut sa dialysis. Dili balance ang kadato. Kwarta ang kadato, pero ang kinaiya na kurap sa kadautan sa kalibutan. Dili ingon ana, mga kaigsunan. Ang kadato nga ihatag ni Kristo, kadato nga balansiya, mga kaigsunan. Kabalo ba mo? We cannot say nga ang iyang kalampusan resulta sa iyang pagkamatarong. We cannot also say that. Nga ang iyang kadato resulta sa iyang pagkamatarong. Kay ang importante gyud nga kadato, mga kaigsunan, is righteousness. We cannot say nga nadato siya tungod kay matarong siya. No. Kung matarong ka, dato ka, mga kaigsunan. Dalimang ka. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Unaha pagpangitang gingharian sa Dios ug ang iyang pagkamatarong, kay kining tanan idugang ra. Kung sa man itong idugang, kwarta, balay, bahandi, kalibutanong butang, idugang ra. Pakapin ra to. Pero ang main nga kadato is the kingdom of God and His righteousness. Brethren, what we need to do is to love the truth. Let's love the truth. Of all things that we need to teach our children is the truth. They should learn from us what is truth. According to Paul,
ang mga daotan ginalaglag because they never loved the truth. They did not receive the truth. They rejected the truth. The truth is Jesus Christ. They didn't love Jesus Christ. Wa nila higugmaa si Kristo, mga kaigsuonan. Atong mapamalandong nga kun ang atong paghigugma sa kamatuoran mauunta ang magadako, mga kaigsuonan. Atong mapalgan ug atong masabtan ng atong kinaiya mo survive nining kurap nga kalibutan karon. Unsay basihanan sa atong pagkamatarong? Si Jesus Christ. Unsay basihanan sa atong correct thinking? Our foundation is the law of God. Nakuha ninyo? Ang basihanan sa atong pagkamatarong o kaluwasan is Jesus Christ. Pero ang atong basihanan sa atong correct thinking, correct judgment, what is right and what is wrong, is the law of God. Sa Ellen White, sa Sons and Daughters of God, page 267, matod pa ni Sister White, the laws of God have their foundation in the most immutable rectitude and also framed that they will promote the happiness of those who keep them. Religion brings man into personal relationship with God, but not exclusively, for the principles of heaven are to be lived out, that they may help and bless humanity. Nagpadayon pa yung Sister White, Testimonies for the Church, Volume 5, pages 325 to 326. The utter neglect of training children for God has perpetuated evil and thrown into the ranks of the enemy many who with judicious care might have been co-laborers with Christ. False ideas and a foolish, misdirected affection have nurtured traits which have made the children unlovely and unhappy, have embittered the lives of the parents, and have extended their baleful influence from generation to generation. Any child that is permitted to have his own way will dishonor God and bring his father and mother to shame by neglecting their duty and indulging their children in wrong. Parents close to them the gates of the city of God. Una, na statement ni Ellen G. White, mga kaigsunan, the law is our foundation and it is immutable, matud pa niya. Nag-promote ang law og kalipay, kalinaw, alang ni adtong nagtuman kaniya. Ang law maoy nag-maintain sa standard of righteousness nga atong nadawat ken Jesus Christ ug maoy nakapahimo natong haom sa pagrelasyon nato kang Ginoong Hesus. Ikaduha, ang balaod nga maong kamatuoran kinahanglan atong itudlo sa mga kabataan. Kay sa panahon nga malimot ang mga ginikanan, sa pagtudlo nini nga balaod siya mga kabataan, magtubo ang mga kabataan, mga kaigsuonan, nga mahimong suod sa kaaway. Kung atong iniglik ang atong katungdanan sa pagpasabot sa mga kabataan, ug unsay sayop, ug unsay sakto, magtubo ang mga kabataan nga atong gisiradan ang ganghaan sa siyudad sa Dios nga mao ang gingharian sa mga langit. Gustuhan mo, gihikling mo ba ang balaod ni Kristo? Kay nangandoy ka man o
Kristo nagulat sa ganghaan. Si Kristo nagulat sa ganghaan. Magampo ta mga kaigsunan. Dalaygon og balaan ang mga Dios nga ikaw sa mga langit. Dagkang salamat sa standard sa maayong panghunahuna nga mao ang napulo ka sugo. Salamat kayo nga kami matultulan sa dalan sa pagkamatarong. Kaya ang imong kaalam nagasandig diha sa kamatuoran ug pagkamatarong sa standard nga imong gipagawas pinagi sa napulo ka sugo. Ginoong Dios, nakasabot kami nga ang pagkamatarong gikan kanimo, ang kaluwasan gikan kanimo, pero kami magalakaw sa maayong relasyon diha kanimo, haom sa imong pagkamatarong, sumala sa gipadayag nga pagkamatarong nga na-record sa napulo ka sugo. Ginoong Diyos, ikaw magapanalangin sa tanuntang mga nagatanaw ning programa. Bendisyonin in taon sila. Ang kaalam ihatag kanila nga masabtan imong pulong, mag-usam is pagpangalagad kanimo. Pananginin taon ng mga nagmasakiton, bendisyonin sila, ayuhain taon sila. Ang mga nagasuporta ning nga buhat, panalangin po rin taon. Baguhay lang kinabuhi, kauban ka na mo, kauban sa tanang kawani ning istasyon nga na-play kini nga broadcast. Tanang nagdumala sa organized work, tanan nimo magkatawan sa tibok naong sayuta. Tanang mga nagadumala sa LCM, tanan nagasuporta sa imong buluhaton, imong bendisyonan. Kining tanan among gitugyan kanimo gilauman nga madawat, pinaagi sa ngalan ni Hesukristo nga among maluluwas. Amen.